Ayan, what do you find most irritating while waiting? Ano ba yung nakaka-irita sa iyo habang naghihintay ka o yung pinaghihintay ka? Nung last week, yung topic natin is faith that overcomes fear. Pinag-usapan natin, we talked about fear, parang siya yung number one na enemy natin. We talked about that nung last week. Ano yung pinag-usapan natin? Ito yung summary nung pinag-usapan natin nung last week. Paano ba how can you overcome fear? Tapos yung scriptures nga diyan, yung mga nakasulat dun sa baba. Yun yung ang main na scripture natin last week, maalala nyo, ay Psalm 23 verse 6. Psalm 23 verse 6, faith that overcomes fear. Kaya ganun yung warm up natin. Yung ating topic kasi ngayon ay faith to wait for God's timing. Faith to wait for God's timing. Na-experience yun na ba yung mayroon kang pinagdadasal tapos nag-give up ka na lang? Nag-give up ka na dun sa pinagdadasal mo or yung nawalan ka ng pag-asa? Parang parang yung, yung sinasabi natin kanina, yung mga sineshare natin. Somehow, meron yung nawalan ng pag-asa. Lord, hindi na ba mangyayari ito? We all experience things like those. Pati ako naka-experience ako, meron ako marami at ako mga ganyan. So tonight, yung pag-uusapan natin is faith to wait for God's timing. Timing. Kailangan ng timing practically is everything. Kailangan nating hintayin, kailangan natin ma-appreciate yung timing ng Panginoon. Pero as we have said, as we know, yung paghihintay is often irritating. Ito yung madalas mahirap gawin yung maghintay. Ayaw natin maghintay, pero yun nga, na-experience natin lahat. There are a lot of reasons para mairita tayo habang naghihintay. Mahirap maghintay sa traffic, mahirap maghintay ng appointment, mahirap maghintay ng, alam niyo yung pila sa bangko. Yung pila sa bangko, yung BPI dito sa Better Living, imposible sa lahat yung bangkong to eh. Tapos yung pag may appointment ka, sasakyan, ng bus, ng LRT, minsan sa toll gate, nakapila ka sa cash ng haba-haba, mga ganon. Or yung nag-order ka, ang tagal yung order mo na pagkain. Maraming ganon eh. Tapos parang yung sinabi nga ni Risa kanina, hinihintay ko yung baby girl ko eh. Bakit ganun? Mga ganun. So, a lot of reasons to wait, a lot of reasons to be irritated habang habang naghihintay ka. Pero mahalaga na, yun nga, aralin na natin na mahalaga yung naghihintay kasi tayo. We have to learn to wait. Waiting is mahalaga sa character development natin. And marami tayong mga natututunan during the time of waiting. Think back dun sa mga kwento, yung mga sharing natin kanina. There are a lot of things na natutunan natin during our time of waiting. When you desire and pray for something and God has no clear answer yet, what do you need to understand while in the waiting room? Ano nga ba? Habang naghihintay tayo, bakit si God deliberate na meron tayong mga pinagdadasal, karamihan nga sa mga pinagdadasal natin, pinaghihintay tayo. Bakit? Kahit ganon. So we will draw out lessons from waiting. We will draw out learnings from waiting at yun yung magiging study natin ngayong gabi. Unang-una, understand that there is a difference between no and not yet. There is a difference between no and not yet. Paano ba sumagot si God kasi? Paano niya ba sinasagot yung mga dasal natin? In 4 possible ways, sasagutin tayo ng Panginoon with yes, no, not yet, or I have a better plan.
Minsan kasi, especially yung no at not yet, yung no at not yet, yung not yet, yun yung wait eh. Minsan, ah, nag, napagpapalit natin yan. Minsan hindi natin makita yung not yet, nakikita natin yung no lang. Ano ba yung pagkaiba nung dalawa? Pag sinabi niyang no, definitely it's a no. Pero kung not yet, hindi pa, mali pa yung timing or we have to wait. Which means na not yet or wait is not a denial. Not yet or wait is not a denial. God is not denying yung prayer natin. Yun yung parang yung mga ano, lagi namin pinagkukwentuhan ni Do ito pag nakikita namin eh. Nakakakita kayo nung bata na hindi niya makuha kung ano yung gusto niya nasa mall, tapos naglulupasay na doon and everything. Although yung sinabi pala sa kanya, not yet, hindi naman kaya nung magulang kung ano yung pinapabili niya. Or, how would it sound? How would it sound? Ito si Cecil, pwede niyang sagutin to eh. How would it sound, Cecil, kung yung anak mo, yung bunso mo, bigla ka niyang sasabihan na, Mami, nakapasa ako dun sa exam. Nakapasa ako. Pengin ng iPhone 14. Ano yung sasagot mo, Cecil? May iPhone 14, ang maabot yata ng 80 na ngayon yun. Paano mo sasagutin, Cecil? Ano Kuya Alex? Paano kung yung anak mo, si Hmm. JD, dahil pumasa sa exam, bigla kanyang hihingan ng iPhone 14. Wow! Mga Oh, 80 mga yata yun, iPhone. 82,000 ang isa nun. Ano isasagot mo? Nakapasa ako sa exam, mo. Not yet. Not yet. Mati. No. Yes. 20 years more. Mm. Oo naman, alam nyo, at yung humihingi, kung minsan hindi niya maintindihan yung not yet. Hmm. Pero Hindi, yung nagbibigay, alam niya. hindi, meron siyang hinihingi sa atin ngayon, no? Electric guitar. Nox. Oh, nak, sabi ko, anak, punta ka, sabi ko, go to ate's room. Meron siya doong guitar. Kasi meron guitar si CJ eh. Hmm. So before you learn how to play in a electric guitar, you must learn how to play in ano, yung ordinary guitar. Sabi ko ganyan sa kanya. So medyo napapaisip siya doon. Talaga. Oh. Sabi ko, and then next, pag okay na, saka yung electric guitar. So, hindi pa siya talaga. Okay naman. Yeah. Tapos yun nga yung point. Those things happen. Parang yung sagot nyo nga, hindi naman denial yung sinasagot nyo. Pero hindi pa, wag muna. Stages. Oh, not yet. Wait. Parang ganon. Our inability to wait has caused us many problems in life. Amen ba? Amen. When we hurry, we make a lot of wrong decisions that result to problems. Tama ba? Agree ba tayo doon? Na-experience ba tayo ng ganyan? Agree. Agree po. Ako, dami sumagot. Dami. Agree po. Agree. With the capital A. Naku, All caps. World Cups ba? Bold. Oh. Minsan kasi, pag nagmamadali tayo, ayaw na natin makinig ng payo, maski anong advice sa'yo, hindi pwede, kahit kailangan ko to. We make reasons for ourselves. Minsan yung reasons, we craft reasons for ourselves, giving us reason not to wait, tapos sasabihin natin na ito yung sinabi ni God sa akin. Pambira ka, ginawa mong God sarili mo. Pero ganun nga yung nangyayari. Hindi tayo, we do not listen to advice, inuunahan na natin ang Panginoon, tapos ito nagre-result sa problema. Buti sana kung ikaw lang yung mamumroblema pero may madadamay ka pa. God cannot be wrong. He will give us people na who will speak faith to us. Especially during yung moments na ganon. Meron yung moments of extreme desire. Mami, gusto ko ng electric guitar. Alam yung kulay, alam yung size, ilang frets, ano yung string na ilalagay. Alam na alam eh.
Tapos biglang sasabihin, wag muna. Minsan, meron din tayo yung yung ang dali kasing bumili ngayon pindot-pindot ka lang sa cellphone mo, tapos makakabili ka na. Tapos later ma-realize mo, bakit ko binili yun? Hindi ko naman kailangan. Tapos ginamit mo yung credit card mo, umutang ka, tapos eto na, nagkanda sabit na. Nangyayari yung mga ganun, di ba? Tapos we know of a story of, ito totoo grade 9, ninth grade na babae. Ninth grade siya, naging nanay siya at the age of 15. Bakit? Hindi makapaghintay. Hindi siya makapaghintay. Tapos yung ngayon, meron ng suicidal tendency yung bata. Meron siyang suicidal tendency. Bakit? Kasi meron siyang anak. Tapos yung mga kaibigan niya, namamasyal, gumigimik, kung saan-saan nagpupunta, hindi siya makasama. And that has caused her depression. It has caused her depression. So, yung mga ganon, ilang payo yung nanay, kung ano-anong payo yung ginagawa ng magulang, ayaw niyang makinig. Tapos siyempre, yung usual na sasabihin, alam kong ginagawa ko, kilala ko sarili ko, o ayaw nang makinig. Yung society natin ngayon, maraming mga problema. Bakit? Kasi yung inability ng tao na maghintay. Bakit? Kasi infiltrated tayo ng yung culture na I want it now, instant culture. Lahat kasi instant na, coffee, noodles, meals, internet, kailangan mabilis lahat yan. Kaya parang ang hirap nang i-explain yung not yet sa mga tao ngayon. Yung usual na yung sinasabi natin, magdadasal kay Lord. Lord, I want patience now. I pray for patience now. Hindi ako patient, Lord. Bigyan mo ako right now. Parang gano'n. Oh. Pero, na-experience ba? Nasubukan nyo ba yung nagmamadali ka, pero si God hindi? Yung atat ka na, Lord, I want it now, pero napansin mo, bakit si Lord hindi nagmamadali? There are times na frustrating to be in God's waiting room. And one thing we could ask ourselves now, nandun ka ba sa waiting room ni God ngayon? Meron ka bang hinihintay? Meron ka bang pinagdasal na ang sagot ni Lord sa'yo ay maghintay ka? Ang sagot niya sa'yo, wait. Ang sagot niya, not yet. It is not a rejection. Waiting is an act of faith. Naghihintay ka din lang, galingan mo na. Yung faith in waiting for God's timing. Waiting is an act of faith, sabi nga natin. Pero bakit ba? Sabi natin kanina, bakit ba mahalaga? Bakit si Lord? Halos lahat ng pinagdadasal natin, pinaghihintay tayo. Bakit ba mas mahalaga? Bakit ba mahalaga ang maghintay? Faith while waiting for God opens doors of opportunities. Marami kang ibang nakikita, doors of opportunities, waiting for a new direction, waiting for a lifetime partner siguro, or a new job, or yung anak mo, waiting for your business to prosper. While in God's waiting room, kailangan nating mag-exercise ng faith until God says na ito na. We have to exercise. Our faith grows habang nasa waiting room ka. Tapos sabi nga natin, bakit ganun? Bakit kailangan maghintay sa waiting room? God makes everything beautiful in His time. Sabi nga nung kanta. Ecclesiastes, first na scripture natin tonight. Ecclesiastes 3, 1 and 11. Evelyn, pakibasa po. Ecclesiastes 3, 1 to 11. 1 For and every 1 and 11. For everything there is a season, and a time for every matter under heaven. Verse 11. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into a man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to end.
Thank you. Thank you, Evelyn. Hindi natin maiintindihan, hindi natin kayang intindihin lahat ng ginagawa ng Panginoon, pero mapagkakatiwalaan natin siya. There is a time for everything, a season, sabi nga sa atin, for everything, every activity, every matter under heaven, sabi dun sa scripture natin. Pero very important yung, He has made everything beautiful in its time. Beautiful, maganda. Maalala nyo yung video natin noon nung healing of the paralytic, yung video na galing sa The Chosen, nung nakita ni Jesus yung faith ng mga kaibigan nung paralytic, ano yung sinabi niya? Your faith is beautiful, sabi niya. So pag binigay ng Panginoon, it is beautiful in His terms, magaan sa atin, merong joy, merong peace, may affirmation, and it is definitely a blessing. Ano yung mga minadali natin which were supposed to be blessings, pero minadali mo, hindi naging blessing tuloy. Pero pag time na ni Lord, bubuhos na yung pagpapala, ito na yung sinasabi natin na hindi lang ito yung pinagdasal ko, Lord, ang dami mong binigay. Ito yung sinasabi sa scripture na I will open the floodgates of heaven and pour so much blessings unto you. Ito yun ito yung pag hinintay mo ng Panginoon. During waiting period, don't give up, have faith, trust God, and keep believing. Second point natin, understand that there is a natural delay between planting and harvesting. Hindi po bago. Lahat tayo alam natin yan. Alam natin yung mga kwento sa Bible na sowing and reaping, parable of the sower. We can learn from these parables habang nandun tayo sa waiting room. Mark 4 verse 20. Risa, pakipo. Opo, Pastor. But those that were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it, and bear fruit 30-fold and 60-fold and 100-fold. Mark chapter 4, verse 20. Thank you. Thank you. Thank Opo. Yung Mark 4, yung parable of the sower and the soil, 4 na soil yung nandun, di ba? Yung seed, sabi nga ni Jesus nung in-explain niya yan, is the word of God. Yung scripture natin na laging ginagamit noon, faith comes by hearing. So yung seed is the word of God. When the word of God is heard, it is sown into our hearts, and a good soil will accept it and produce crop. Sabi nga dito, 30, 60, 100-fold. Anong ibig sabihin nun sa atin? Pag nandun ka sa waiting room, you keep on hearing God's word, then have faith, believe and accept God's word in your heart, yung good soil. And then, anong mahalaga dito? Multiplication will come. Hindi lang yung isang tinanim mo ay isa rin yung ibubunga niya pag hinintay mo ang Panginoon. Pero parang yung scripture na nasa screen natin, parang yung parable of the sower, 30, 60, 100-fold. So ibig sabihin, merong dahilan between the time that you sow and the time you harvest. Alam niyo yung, hindi naman bago sa atin to. Pag merong nagtanim, either yung farmer or yung mga tanim natin sa mga bahay, tanim mo, fertilize mo, diligan mo, mag-spray ka ng insecticide, tanggalin mo yung damo-damo, tapos pag bumabagyo, pinoprotektahan mo yung halaman. Ibig sabihin, faith is exercise. Faith is exercise, and we exercise it even until the season of harvest. Sabi dun sa verse 1, there is a time for everything, a season for every activity under heaven, a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to uproot. There is a time to plant, another time for harvest. Merong waiting period, merong natural delay. Now, marami sa atin, many of us have planted seeds of prayer, financial seeds, seeds of service, seeds of sacrifice, seeds of acts of kindness. Marami tayong seeds. I would trust lahat tayo, meron tayong seeds na ganyan. Siguro kung minsan
meron din naman yung you sow the seed today, you harvest tomorrow. Ang bilis. Pero meron din naman yung paghihintayin tayo ng Panginoon. It comes in another season. It might come in another season in so many ways. Pero meron pa rin bunga. Pero mahalaga kasi that while waiting, we have to wait patiently, wait expectantly, wait silently, and do not murmur or complain. Bakit? Wait by faith and do not curse your seed. So i-highlight yung do not curse your seed. Kasi once you have sown, pag nagmadali ka, pag kung ano-ano yung pinaniwalaan, pag 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 iba-iba ano yung nagplan B ka, then you are cursing your seed. Marami sa atin, we are harvesting now from what we have planted before. Marami sa atin, we are expectant that the harvest is coming. Marami sa atin, we are waiting expectantly. Pero ang mahalaga, we do not give up, we stay in faith. Sabi sa Bible, you sow what you reap. There is a harvest kung hindi tayo mag-give up. Most delays in life are natural. We have to wait for it. Harvest will surely come. Harvest will surely come. Maraming delay. Delays happen. Pero saan nanggagaling yung delay? Kung minsan si God, minsan talagang sinadya niya. Ang dahilan, one of the main reasons bakit yung may nakikita tayong delay nung Sunday na-explain ko sa church ito na we look at it and we define it as delay. Heads up lang dun sa yung topic natin next week. We will be talking about the journey of faith. Tapos eto na naman, pag-uusapan na naman natin yung delay. Pero yung sinasabi kasi nating delay is delay from our point of view, delay from our vocabulary. Bakit? Kasi pag merong ibibigay na blessing, and try to realize it now, pag merong tayong pinagdasal at may ibibigay na si Lord na blessing sa atin, hindi lang tayo yung tatanggap, hindi lang tayo yung maapektuhan. Maraming maapektuhan. Sample natin yung sinabi ni Cecil, humihingi ng electric guitar eh. Pag binigay mo na yan, pag electric guitar, hindi pwedeng walang amplifier yan. Pag may amplifier, gagamit ng kuryente. Pag pinatugtog niya yan, maraming makakarinig nun. So, ibig sabihin, before God gives you the blessing, ihahanda niya lahat, everybody na maapektuhan ng blessing na yon. Hindi lang ikaw yung mabibless, marami ang mabibless diyan. So, yung akala nating delay, it is God's time to prepare everybody involved doon. Doon sa blessing na doon sa blessing na hinihingi mo. So, ano yung pinagdadasal mo ngayon? Think of it na, sino ba? Sino bang maapektuhan yan? Kasi hinahanda ni God lahat sila. Hinahanda ni God. Paano yung mga blessing na minadali mo na hindi handa yung iba? Anong nangyari sa blessing na yon? It was more of pinagsisihan mo kaysa yung naging blessing. So when we wait, when we go through delay, it is only by our point of view, it is only by our yung language natin, kaya natin sinasabing delay, pero for God it is not. He is preparing everybody. Next natin, understand that there is an unseen battle going on. Eto na. Merong unseen battle. Bakit may delay? Ano yung matututunan natin in waiting in faith during this time of delay? Kasi in the spiritual realm, there is a battle between good and evil. Meron at meron yan. Hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, pero in reality, merong spiritual warfare na nangyayari between good and evil, between God and Satan, between angels and demons. Dahil, as a child of God, tayo, galit ang Diablo sa atin. And gusto niyang sirain yung buhay natin.
Gusto niyang sirain yung buhay natin. Very popular scripture. I would trust every one of us knows this. John 10:10. Anong sabi niya? That thief comes only to steal, kill, and destroy. Sinabi niya yan eh. Sinabi na ni Jesus yan. Pero kumambyo siya dyan sa verse na yan. But I have come to bring you life and life to the full. So, merong gulo, pero dumating din naman ako. Sabi ni Jesus, and give you life to the full. Ephesians 6 verse 12. Kaya pakibasa po. Yes, Pastor. For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age. Ephesians 6:12. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you po. Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung nangyayari? Pag meron tayong pinagdasal, kahit talunan na yung kalaban, anong gagawin niya? Babatuin ka, padadalhan ka ng something to doubt, unbelief, confusion, discouragement. Yun yung ibibigay niya sa atin. If there is one thing we have to understand, He will try to delay the answer to our prayers. Paano? Susubukan niyang i-delay. Pero ang kailangan nating maintindihan, and it should be very clear to us, yung kalaban has no power. He has no power to delay. Wala po. Kung tinakda ng Panginoon na dito ko ipapadala yung blessing sa araw na ito, sa oras na ito, mangyayari at mangyayari yon. So, yung kalaban, wala siyang power para i-delay, para harangin yung plano ni God. Pero, he can tempt us to be impatient, to doubt, na hindi tayo maniniwala sa Kanya. He can tempt us with confusion, with discouragement. Then yun yung nakikita nating delay. Merong spiritual warfare. Pero in the same manner, we could always say that a delay is not a denial. Yung inaakala nating delay, hindi denial. Pero very important statement we see on our screen. Bakit? Kasi during the time of waiting, yung akala nating delay, babatuhin ka naman ng kalaban na he will make you believe na denial na yung nangyayari. Mag-plan B ka na, gumawa ka na ng ibang paraan. Or wala na yan. Sometimes it means keep praying. We just have to keep on praying dahil merong spiritual warfare. Sinusubukan ng kalaban na i-confuse tayo para hindi natin hintayin yung timing ng Panginoon. And when those things happen, we could rebuke the devil, we could rebuke and cancel every negative spirit that is working na masisense naman natin kasi, especially from today on. Yung delay is not a denial, we just have to wait by faith. Next, understand that God is preparing you for His blessing. Ito yung sinasabi ko kanina, hinahanda ka ni God, hinahanda ka, you in plural, hinahanda niya lahat for the blessing. Dalasan, God works in you before He answers our prayers. Ang unang-unang ihahanda niya ay tayo. The first thing na gagawin ng Panginoon bago niya sagutin yung dasal natin, naghihintay ka ng promotion, naghihintay ka ng blessing, ng ministry, ng anak. Marami tayong hinihintay na pinagdadasal natin. God will grant those as long as it is according to His will, according na yung pinagdadasal mo will please Him. Igagrant niya lahat yun. Pero hinahanda ka niya muna. Think of work. Masarap ma-promote ba? Tataas lahat pag na-promote ka. Pero bakit hindi nangyayari sa'yo? Kasi hinahanda ka ni God. All the while you think you deserve that promotion already. Pero para kay God, hindi pa. Hinahanda ka niya para sa promotion na ibibigay niya sa iyo.
God is preparing you for that. Pati yung mga blessing na pinagdadasal natin. Sometimes, yun nga, babatuhin ka ng impatience, babatuhin ka ng doubt. Tapos yun yung nakikita mo, dun ka pumapaling, nagkakagulo na. Yung pag-prepare ng Panginoon sa atin, it is during this time na dinidevelop niya yung character natin, yung attitude natin, hinahanda niya tayo for the task that we are about to have. Parang pag pinag-usapan ng promotion, pag na-promote ka, mapopromote din kasi naman yung trabaho mo, yung mga task mo. And God is preparing you for that. Ini-equip ka niya para sa bagong assignment during that time. And it is also during that time that He tests our faith. Ibig sabihin, merong test na dadaanan. Pero we will look into that test in a while. Bakit ba merong test? Kasi piniprepare tayo ng Panginoon. First Peter 6-7. Risa, pakipo. Again. Si Risa na naman. Pastor Alex, ako na lang po. O sige, ikaw na. Pwede na? Okay na? Apo, yes po. 1 Peter chapter 1 verse 6-7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes through, it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Amen. Thank you. Thank you, Ann. Iwanan ko ng konti yung yung scripture dito sa screen. I want us to realize kung ano yung sinasabi niya actually. Minsan kasi, nasaan na yun? Pag binabasa kasi yan, yung verse 7, so that the tested genuineness of your faith, susubukan yung faith ko. Tapos, yung next, more precious than gold that perishes though it is tested by fire. Meron akong ipo-point out sa scripture na ito mamaya para ma-realize natin ano yung sinasabi ni Peter sa atin. Kasi marami sa atin, probably we are being tested right now. Tapos pag sinabi kasi tinetest yung faith mo, matatakot ka eh. Matatakot tayo eh. Maybe some of us are going through that fire na sinasabi sa scripture. Maybe some of us, yung character natin is being developed and sometimes masakit naman kasi. Pero, balikan natin yung scripture and reading the scripture, I want us to understand na yung test na yan is not whether you will pass or fail. Hindi pass or fail. Yung testing of your faith, pag sinasabi kasi kung minsan, ang akala natin, baka babagsak ako, baka kasi ganun yung notion natin ng test eh. Pass or fail ang test eh. Pero look at yung scripture natin sa screen. It is a test wherein God will lead you to always pass if you remain in Him. Hindi ka mag-fail. Huwag kang bumitaw sa Panginoon. Hindi ito yung test na pass or fail. It is a test of pass or pass. Ganun po yun. Hindi, kasi minsan pag sinabing testing, natatakot na tayo eh. Pero it is not. God is far more interested in your being than in your doing. So it is a test of faith. It is a test of faith from within. Hindi yung nasa labas lang yung tinitignan ng Panginoon. Remember, wag natin pong kalimutan yung scripture na yon and even yung ibang scriptures which talks about the testing of your faith. Basahin natin under the New Covenant, under the New Testament. It is a test to pass. It is a test never meant to fail. Hindi yung nakabantay si Lord na, sige, papadalhan kita ng testing, tignan nga natin kung papasa ka o babagsak ka, hindi. Ibigyan ka ng test and He always meant it that you will pass. Hindi kanya lulubayan, hindi kanya pababayaan during the time of testing. James 4 verse 6, o sige, sinong mag-volunteer na lang? Mauulit na kayo lahat eh. Ako na po, Pastor. Sige po. James 4 verse 6, but He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble.
Thank you, Lord. Amen. 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 Mahalaga ito while we talk about faith, while we talk about waiting and receiving. Bakit? Malamang ang bawat isa sa atin, meron siyang kilala na ano yun, yung mga tao na ito, walang lusot ang mga pati mga ministers, mga pastors, included sa kwento ito na nung na-bless sila, in whatever way, financially, materially, ministry, healing, promotion, after promotion, na-bless sila yung mga pinagdadasal nila, nagyabang na, nakalimot na sa Diyos, nilamon na ng sistema ng mundo, nawala na ang karakter, lumaki na ang ulo, bumagsak. Bakit? Hindi nakayanan ng karakter nila, nauwi sa pride. It would be important, kaya naisama sa topic natin ito, mahalaga na while we are waiting, yun nga yung sinasabi kanina na our faith is being tested. Ang isang tinitignan ng Panginoon, pag binigay ko na ba ito, magyayabang ba siya? Ang pag binigay ko ba ito, lalo ba siyang lalapit sa akin? Kasi, kung hindi mangyayari yun, hindi rin ibibigay ni Lord. Hindi rin ibibigay ni Lord. For so many reasons, ikakasama mo Ikakasama mo lahat yun. Kaya nga yung madalas yung iba, mamadaliin nila yung blessing. Pag natanggap na nila, hindi na maganda yung result sa buhay nila. Hindi na maganda lahat yun. So we have to wait. During the time of waiting, God is testing our faith. Pero nabasa pwede nating balikan. Yan. Yung scripture na ito, it talks about a test without failure. So that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Ibig sabihin, walang failure. Ibig sabihin dito, mas mahalaga ka pa sa ginto. Mas mahalaga pa sa ginto. Yung ginto natutunaw sa apoy. Yung faith mo, kung gusto ng Panginoon, maski dumaan sa apoy, hindi matutunaw. So it was never meant to fail. Yung testing na pinagdadaanan natin, we were never meant to fail. Pero yun nga yung sabi natin, marami kasi yung makakatanggap sila mula sa Panginoon, pero iba yung nangyayari sa karakter nila. Hindi dumaan sa kasi, sa character building, iniwasan nila yung testing, you could do that, mamadaliin yung blessing. Yung blessing na minadali, later i-declare nila galing kay God. Hindi po. Hindi siya galing kay God. Any blessing that results to something bad, hindi galing po kay God yun. In simple words, pride is a destroyer. Pride ang dadalhin. Pride yung dadalhin natin pag nagmamadali tayo. Pride din yung reason bakit si Lucifer naging fallen angel. It is worth for us to always be humble. And nung last week, sinabi natin that prayer is a weapon. Patience is a weapon. Tonight, anong sinasabi natin? Humility is a weapon likewise. It is a weapon to combat pride. Nakaka-bless yung mga tao na layo na nang narating, yumaman, na-promote, naging prosperous sa buhay nila, pero they still remain humble, approachable pa sila, generous pa sila. Nakaka-bless yung mga taong ganun. Hindi yung hindi ko alam paano sabihin sa Tagalog, meron kasing idiom sa Ilocano yan Pero yung nakatikim, parang nakatikim ng nung nakatikim ng ano tawag na doon, nakalimutan ko Hindi ko alam yung Tagalog. Basta yung sa Ilocano, nakatikim ng masarap na ulam, ayaw ng dumighay. Dumigay.
Oo, ibig sabihin akin lahat to. Akin lahat to. Hindi pwedeng di ko i-share. Maski dighay, ayaw kong i-share sa iba. Parang gano'n. Gluttony. Ano yun? Talaga. Gluttony. Pero, Mahirap to, hindi ka nadighay. pero yun yung ano, yun yung Yung term sa Ilocano. Ayaw na i-share. Ayaw na ilabas. oo, akin lahat to. Nidighay, hindi ko ibibigay sa inyo. Mm. Pero nakakatuwa nga, sabi ko, yung mga tao, we know a lot of those. We know a lot of those na yumaman na nga talaga sila. Pero ano pa rin yung mga paa nila nasa lupa pa rin. Mm-mm. Pa rin. These are people na na-realize nila bakit sila pinaghintay ng Panginoon, na-realize nila yung value of waiting. Hindi sila nakalimot sa pinanggalingan nila, kaya lalo silang pinagpapala ng Panginoon. And we can learn from them. We can be one of them. Alam nyo, malamang bukas marami sa atin matatanggap niya yung pinagdadasal niya. Amen. Inintay lang ni Lord na marinig mo yung message na to. Amen, Lord. Tapos Amen. bukas nandyan. Amen. Pag natanggap natin, huwag siyang mauwi sa kayabangan. Amen. Dapat nasa ground pa tayo. Oo. How would you know that God is waiting for you to hear this message? Tapos pag narinig mo na bukas, anak, nandyan na yung hinihintay mo. Amen, Lord. How would we know that? How would we know that? Waiting is always a test. Sabi ko nga, it is not to pass or fail. Yung waiting is to pass, and to pass as long as we remain in Jesus. Bakit? Para pag na-receive mo na si blessing, nandun ka pa rin kay Jesus. Amen. During the waiting period, tinitignan ni Lord yung character natin. Actually, hinahanda niya yung heart natin, yung motives natin, yung faith natin, yung endurance natin. You need endurance to wait, pero you need endurance when you have the blessing. Yung iba na nakatanggap ng blessing na walang endurance, sila yung naligaw sa iba nang nagamit yung blessing nila. We need patience to wait. You need patience when you have the blessing. We need patience. We need obedience to wait. You also need obedience when you have the blessing. Itatama ni Lord lahat yan bago niya ibibigay yung blessing. Hindi siya haphazard na na Panginoon. So, pag natapos ang season of waiting, then yung sa Ecclesiastes, yung binasa ni Evelyn kanina, everything is beautiful in its time. Yung blessing will be beautiful. You will experience joy, grace and peace meron ka. During the waiting period, hinahanda ka ng Panginoon. He is molding you. He is making you ready para dun sa blessing. Minsan we will go through pain. Kasi ito, yung merong video si Rico noon na God is chipping away things from us. Yung sabi sa Hebrews na God is shaking away things that do not belong to Him. Ano yung hinihintay mo? Ano yung pinagdasal mo na hinihintay mong sagutin ni God? Let us not give up. We have to stay in faith. Kapaganda na pati yung group natin, we help each other stay in faith. Blessings are on the way. Amen. Did we even realize na what good would it be for God kung hindi niya ibibigay yung blessing which is already due? Try to realize na madadagdagan ba yung pagka-Diyos niya kung i-withhold niya yung blessing na kailangan ng ibigay? Walang dahilan para i-hold niya lahat yan. We might be going through fire, we might be going through tests, but we can believe and we can trust Him and thank Him even now. Ito yung scripture natin nung last week. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. During the waiting period, God is preparing you.
ating kalimutan. God is molding you to ready you for what God is about to give you. Inahanda niya tayo, about to give you. About to give you. Yung next natin, understand that God always keeps His promises. Ito na. Ano yung pinangako ni Lord? Akala mo hindi mangyayari, mangyayari yung I am telling this to myself. Kami ni Tita do, sinasabi namin to sa sarili namin ngayon. Ano yung pinangako ni Lord, mangyayari yun. Yung Bible, ongoing debate kung ilan yung promises. As of latest count, meron daw 7,000 promises ang Bible. 7,000 promises, 7,000 God will fulfill. Habang nandun tayo sa waiting room, we can trust God. Kung ano yung sinabi niya, ano yung sinabi niya sa atin, tutuparin niyo yan. Based on His promises. Hindi po siya sinungaling. Hindi po siya sinungaling. He is true to His promises. Lahat ng dasal natin, pinakinggan niya yan. Alam niya yung pangangailangan natin. Alam niya yung kondisyon natin. Alam niya na binigyan niya tayo ng kakayanan para maghintay. We can trust Him for His promises. Sa pinaka very inspiring na scripture sa Bible ay yung Jeremiah 1:12. I am teaching to make sure my words come true. Nakabantay siya sa mga salita na binibitawan niya para matupad yung mga sinasabi niyang mga salita. Pinakita niya kay Jeremiah, kaya ngayong bold scripture, you have seen correctly and I am watching to make sure that my words will come true. Make no mistake. Behind every word God speaks is His omnipotent authority. Amen. Hindi siya bibitaw ng salita na hindi niya tutuparin. Ano yung binitawan niyang salita sa inyo? Ano yung pinangako? What are you believing God for today? Ayan, listen to God telling you now, yung pinangako ko sa iyo, yung blessing na sinabi ko sa iyo na ibibigay ko, yung promotion, yung healing, yung restored relationships na ibibigay ko sa iyo, anything that you have prayed for, if God told you that He will grant it, He will. And ano yun yung authority behind His words is Himself. It is Himself. Hindi ito yung magbibitaw ng salita tapos later sasabihin na, hindi ko naman sinabi yan eh. Mali yung intindi mo eh. Hindi po. God will never do that. He has never done it ever. Ito mas popular, mas alam natin to. O sige, basahin na nung yung magbo-volunteer ulit. Ako na lang. Yun, si Ceci. Opo. So will my word be which go out of my mouth? It will not return to me empty, without accomplishing what I desire, and without succeeding in the purpose for which I sent it. Isaiah 5 verse 11. Amen. Hindi ako magbibitaw ng salita na babalik sa akin na walang nilalaman. Nakakaano, no? Bagsik ng Panginoon, no? Without accomplishing what I desire, mangyayari pero kung ano yung gusto ko. And without succeeding in the purpose for which I sent it. Kalahin niyo yung salita ng Panginoon. Sinong taong kaya niyang magsalita ng ganyan? Si God lang kung pwedeng magsalita ng ganyan. Every word that I speak, ano yung word na narinig mo sa Panginoon? Which brings me again dun sa point na ikaw ba nagko-quiet time? Ikaw ba nakakarinig sa Panginoon on your own? Or inaasa mo lang ba yan kay pastor, kay small group leader? Hindi pwede. Ano yung sinabi ni Lord sa iyo? You want a personal answer to your prayer, then have a personal time with God. Pero kung wala kang oras sa Panginoon, wala kang naririnig sa Kanya, maniwala ka. Kasi still small voice nga eh. Not in the noise, not in the storm. But I will come to you with the still small voice, sabi ng Panginoon. Do you have time with God?
Do you spend time with Him? Or busy ka? It's not worth losing or giving up your time with God. Kung meron ka mang pinangahawakan na pangako ni Lord ngayon, nanggaling yun dun sa quiet time and personal time mo with Him. Hindi yun nanggaling nung kung ano-ano yung ginagawa mo, hindi po. It is a time that you give Him, yung kayong dalawa lang, wala siyang kaagaw sa oras na yun, kayong dalawa lang. Huwag natin, let us not miss out dun sa quiet time natin, maski gaano karami yung kailangan mong gawin, maski gaano katindi yung mga kailangan mong tapusin, unahin at unahin mo ang araw mo na kasama mo si Lord. Hindi nagmamadali, excited na makarinig sa Kanya. You can hear Him. He will talk to you. Basahin mo yung Bible mo, kakausapin ka niya. Pero kung nagmamadali ka, wala kang maririnig. Kaya nga yung lagi namin sinasabi nito, mas pinopromote namin yung mga printed na Bible. Kasi walang alert, walang alarm ang printed na Bible. Hindi kumukonek sa Wi-Fi ba? Sana hindi mawawala yung mga quiet time natin sa Panginoon. While in the waiting room of life, eto na. Do not focus on what you do not have. Do not focus on what you cannot do. Do not focus on your limitations. Do not focus on your failures. Yung statement natin, it does not say that you ignore. It does not say that. Hindi masama na alam mo kung ano yung wala ka. Hindi masama na alam mo kung ano yung hindi mo kayang gawin. Hindi masama na alam mo yung limitations mo or yung naging failures mo sa buhay mo, pero huwag kang mag-focus doon. Kasi yan yung hihila sa'yo paurong. What do you do? Focus on the promises of God and focus on what He can do. Focus on the greatness, goodness, and faithfulness of God. Bakit? Kasi alam mo kung ano yung limitation mo, pero alam mo na may Diyos ka. Alam mo na meron kang Diyos. Habakuk 2 verse 3, pabasa kay Tita Do. At the time I have decided my words will come true. You can trust what I say about the future. It may take a long time, but keep on waiting. It will happen. Amen. It will happen. It will happen. Sabi niya Amen. sa Habakuk po. Yung ibang version, for it will surely come. It will surely come without delay. Sabi nga dun sa ibang version of the same scripture. Pero ang punto dito, my words will come true. Very bold statement ng Panginoon. Pero it is a promise sa atin, mangyayari yan. It is only a matter of time bago mangyari yung answered prayer, yung breakthrough na hinihingi natin. It is only a matter of time bago i-deliver niya yung mga pinagdadasal mo. It is only a matter of time bago kargahan niya yung bakanting garahe mo. Mangyayari lahat yan. Mangyayari lahat yan, pero huwag nating madali ng Panginoon. Marami siyang hinahanda. We just have to be in faith. We just have to wait. Ito po yung pinag-usapan natin. There is a difference between no and not yet. There is a natural delay between planting and harvesting. There is an unseen battle going on that God is preparing you for His blessings, that God always keeps His promises. Amen, amen, amen. Yan po, meron tayong may time pa. Amen. That's very good. May oras tayong mag-breakout room. Ano yung pag-uusapan natin? What are you believing God for today? Share mo dun sa group mo. Meron nga ba? Something big. Alam niyo yung sinasabi natin, what are you believing God for today? Tapos what are you waiting from God? Yung believing God is something God-sized. It is something God-sized. Yung believing na yan. Hindi yung minsan kasi meron yung tinuturo kasi na kung kaya mo rin lang namang gawin, hindi mo kailangan ng faith.
Ah, next week yun, ano? Inunahan ko yung next week. Oo. Nakahanda na kasi yung next week. Kung kailangan mo rin lang, hindi mo na kailangan ng faith. Hindi i-bless ni God ng faith yung mga tao na akala nila kaya nilang ibigay sa sarili nila, yung hinihingi nila sa Kanya. If you think you could provide it for yourself without God, then God will not bless you with faith. Next week yun. Tapos yung next, out of the 5 encouragements for waiting, which one is the most difficult for you? Pray for encouragement from God. What steps can you take here on to overcome? Tapos yung last, which part of our Bible study had the most impact on you? Ayun po, naisend na. Naisend na ni Tita Do, syempre. Okay po, 20 minutes. We'll start now. Ayun. Ayun na yun. Biglang dumating po si Neba. Oo. Hello, hello. Hello po. Bigla kami naging tatlo. Ganda ng picture niya, oh. Bigla silang nagulo. Nang dumating ako. Ang ganda-ganda ng hair mo. Ang ganda-ganda ng color. Nakapatay pa Para din. hindi makita yung puti. Ang ganda-ganda ng gupit. Bagay na bagay. Oo nga, wear and go. Yon, sige po. Pakinggan natin ang inyong mga encouraging kwento. Sino gusto magsimula? 3. Kami lang po. Room 2. Ato. Sige, go, Joe. Jovi. Okay, so for a change, ako daw po mag-share ngayon, hindi si Cecil. Wow. Nakakuha si Cecil. Ayun. Sige po. So kami, dun sa first, what are you believing God for today and what are you waiting from God? So, sa grupo namin, first is work promotion. Not because of the title or position, not because of a salary increase, but because for the intention of a larger network for discipleship. Parang when you go higher the ladder, mas malawak yung nakikitang perspective. So, mas malaki yung opportunity to share yung word ni God and for discipleship. And then second is healing and 100% mobility nung sa akin po ng right shoulder ko. Though this prayer of healing is like 1 year already. So nandun po ako sa season na nasa waiting season pa rin po ako ni Lord. I know na it's this is a test of patience and faith talaga. So yun yung po yung sa what are we waiting for. And out of the 5 encouragements for waiting, which one is the most difficult? Most difficult. One is there is an unseen battle going on. Sa akin po kasi interpretation ko dito, parang in the season of waiting, while you're waiting, you're thinking of ways on how to do things on your own. Dahil po hindi ka mapakali, naiinip ka, gumagawa ka ng mga paraan, minsan unintentionally, pero syempre nag-iisip ka to do it to do it your way, not God's way. So feeling ko yun yung interpretation ko dito sa bullet na to. So parang yung battle na ako na lang magagawa, Lord, ang tagal mo kasi. O hihintayin kita. So yun. Tapos yung isa is that God is preparing you for His blessing. Siguro nga po yung nagiging anxious tayo minsan pag naghihintay. Parang, prinamis yun ni Lord. Pero syempre yung excitement mo parang, Lord, sasabihin ko na ba? Look forward ko na ba? Kailan ba? Yung mga ganon. So, yun siya. Tapos ito rin yung waiting na parang piniprepare ka ni Lord na sinasabi mo na bakit matagal pero baka ikaw rin
hindi mo rin naman nire-ready yung sarili mo or may hesitation ka yung sa sa point ng waiting. Pinag-pray mo siya, oo, pero at the back of your mind, pag binigay sa'yo ni Lord, parang baka hindi mo siya ma-contain or baka may masacrifice ka na iba. Hindi mo siya mabalanse. So, siguro yun yung mga challenge kasi nga parang may unseen battle. So, yun. Tapos, ano ba isa? Which part of our Bible study that had most impact on you? That God is preparing us for a blessing and God keeps His promises. Parang sabi nga ni Pastor Alex kanina sabi niya ang dami-daming miracles sa Bible, 7,000. Baka hindi lang siguro kasi hanggang ngayon naman meron pa rin naman siyang ginagawa. So progressive 'yon, baka exponential pa. So kung nag-heal siya dati, for sure ginagawa pa rin niya ngayon at gagawin pa rin niya yun bukas at sa mga darating pang araw. Kasi He's the God of yesterday, today, and tomorrow. So, yung Bible is the absolute truth. So, dun lang dapat tayo magtiwala. Yun ang parati nating panghawakan kasi He never fails. So, if He says na, sabi nga niya kay Abraham, di ba, bibigyan kita ng anak. So, binigay naman niya, pero syempre hindi naman instant. So, pero finulfill pa rin niya. So, sa mga promises na kinip niya sa Bible, yun yung magiging concrete reference natin na He will do it sa atin kung nagawa niya rin dati. So, yun po yung sa group 2. Ewan ko si Cecil kung meron kayo dadagdag. Oo, ano lang to, yung 4 words to meditate or ponder dito. Meron lang po akong meron lang akong kinuhang mga words. Ito yung waiting, watching, preparing, and receiving. I-expound ko lang, while we are waiting, God is watching and preparing us in receiving His blessings. Yun lang po. Yun. Thank you. Sige po, next na po. Siyempre, 3. Pagkatapos ng 2. Cathy, Evelyn, Heidi. Tuwan-tuwa yung isa dyan. Plus kasi sila. Cathy. Yan, Ako daw ang, kasi nag-work si Heidi. Oo nga. Si Cassie din, nandun din may isa pa rin siyang kakausap. So sa akin naman, yung, ano nga ba yun? Ano ba yun? Ano ito? Ay, kasi may sinunod nito. May question. What are you believing God for today? What are you waiting? What are you waiting for? What are you... Ako kasi sabi ko sa kanila, personal yun sa akin. Kaya hindi ko may ano. Pero para sa mga anak ko yun eh. Sasabi ko na hindi ko ma-disclose. Okay lang. Sa anak ko yun. Pero hindi ko makwento. Yung pwede lang. Oo, yun. Pero pinagpipray ko talaga matagal na yun, Pastor. Alam niyo yun ni Sister Do. Tapos dumarating sa time na sa nakikita ko yung situation, parang imposible. Naiisip kong gano'n. Pero nagpipray pa rin ako kasi naisip ko, pag nag-give up ako sa pagpipray, sino na magpipray sa kanya? So, ganun ang ginagawa ko, nag-i-insist pa rin ako. Pero sabi nga dito, dun sa understand that there is an unseen battle going on. Ang pakiramdam ko talaga, spiritual yung battle na pinagdadaanan ko. Kasi spiritual, din yung pinagdadaanan ng anak ko. So, pero nagtatrust na lang ako sa Panginoon na may ginagawa siya. Alam ko, kasi yung huling prayer ko sa kanya, sabi ko, Lord, bahala ka na kasi it's under my control. Ang magagawa ko na lang is to pray. At saka, inilalagay ko na sa kamay mo. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Ito yun. So, bahala ka na. What you will do or
kailan yun. Yun na nga, pero parang ang tagal. Wala naman ako magagawa kung hindi mag-wait na lang sa Panginoon. Dahil eto nga, minsan, dun sa, di ba sabi sa Ephesians 6:12, we are not fighting against flesh and blood. So there is a battle going on. Naglalagay ng ang enemy sa mind ko na, wala na, hindi na, ganyan na yan talaga. So yun, yung mga pumapasok sa isip ko. So in-encourage ko na lang ang sarili ko pag nagpe-pray ako na, hindi, andyan pa rin ang Diyos. Alam ko, nasabi ko na sa Kanya yun at parati na lang ako nagpe-thank you. Thank you na lang ako. Lord, ikaw naman na nag-change ng heart ng tao, hindi naman ako. Kahit na ano pang sabihin ko, ikaw pa rin yun, Lord, na magbabago sa isang tao. So, tapos yung sinabi mo, Pastor, na to understand that God always keeps His promise and a delay is not a denial, but we just have to wait by faith. So sa devotion ko every morning, yun ang sinasabi ko sa Panginoon. Kasi parati rin siya pumapasok sa isip ko eh. Parati rin isa siya sa prayer, listahan ko. Pero aside from, uh, sa pinagdadaanan ng sa season na to ng buhay ko, mahirap talaga yung mag-wait. And yun, i-encourage ko na lang ang sarili ko sa mga preaching, lalo na ngayon yung si Vlad, si Pastor Vlad. Kasi meron siyang teaching about dun sa pinag-pray ko eh. Doon ko ini-encourage ang sarili ko. At saka, not to lose hope. And just focus on the promises of God and just not focus on what I do not have. I can pray. Sabi ko sa Lord parati. Si Heidi naman, di ba nasa Canada siya, ang pinanghahawakan niyang, ano din yun sa kanya, ang pinanghahawakan niyang verse kasi is Jeremiah 29:11. Mga sa Canada, mga unexpected things happen. Minsan natatanong daw niya na, Lord, ito na ba yun? Ito na ba yung pinagpipray ko? Ito ba yung sagot sa mga pinagpipray ko? Siyempre, ang desire din nilang ina is to get their PR. Pero napakaaga pa kasi kauumpisa pa lang nila. It will really take time. Naano rin siya na ang hirap mag-antay. Parang pag binibilang mga naman ng mga panahon, mahirap. Pero as time goes on, saglit lang yan actually. Pag hindi ka nakafocus doon sa negative na inilalagay ng enemy sa kanyang Lalo na pag naririnig daw niya sa mga classmates niya sa school na, nakakuha na sila ng PR. Naisip niya, ako kaya. Sila daw kasi, yung mga na naririnig niya na may ka-partner sila. So, it's easier for them to accomplish kasi dalawa sila. Siya nga, nag-iisa lang siya. Dalawa lang sila ni Anika. 15 years old pa na naman yung anak niya. So, there's also a battle, yung spiritual din sa kanya, yung understand that there is a battle going on. Tapos, yun ang parati niyang din pinagpipray sa Lord na lalo na ngayon na back to school na sila. So, importante kay Heidi yung, sabi niya, yung kanyang quiet time with God and focus on the promises of God. Sa kanyang devotion, makikinig siya ng worship song. And importante din sa kanya at this time yung to choose her friends na makakapag-encourage sa kanya at hindi makakapag-down sa kanya. Kaya kahit madaling maaga to, ma-attend siya ng Bible study. Ayun, si Kathy naman, yung kanyang pinag-pray na she's still waiting is also confidential. Sila lang ni Lord. Na-acknowledge din niya na there's a spiritual battle din sa kanyang season of waiting daw to para sa kanya and pruning. Nag-struggle din siya. So, ma-attend siya ngayon ng natapos niya na pala yung walking in victory sa church. So, naging intentional siya sa kanyang walk with the Lord. At saka, yung kanyang, nag-enroll na siya sa kanyang L13,
L13. Parang 1 year yun, di ba? So, ang ginagawa niya na is to really study, attend ng mga Bible study, at saka pinanghahawakan din niya yung Habakkuk 2:3. That, ano nga ba yung sabi rito? At the time na although the promises, they tarry, but they will surely come to pass. Although, aantayin mo nga lang yun. But they will surely come to pass. At saka, na-encourage din pala ako dun sa sinabi mo, Pastor, na itong battle na to, o itong testing na ito ay, you are not doomed to fail, but you are on the, to victory. Ito yung labanan na you will surely be victorious kasi ang Lord ang nagbigay sa'yo nito eh. Hindi ka naman niya pababayaan. Ito yung laban na siguradong mananalo ka. Doon na-encourage din ako doon. So, si Cathy pala, yung word na inaano din niya ngayon, yung Genesis 28, kasi gusto niyang maging, anong word mo doon, Cathy? Gusto niyang maging audible? Yung mga promises ni Lord sa kanya. So, parang nai-receive niya, marami siyang sa kanyang devotion, sa kanyang pakikinig sa Lord na minsan sa napanaginipan daw niya yung mother niya na okay, sige. May sinabi sa kanya na doon sa Genesis 28 si Jacob yung nakipag-wrestle sa angel tapos nag-dream siya ng stairways to heaven. Sabi niya, talagang ito kasing hinihingi ko sa Panginoon na maging nung term nga ba ni Cassie dyan. So, yun ang nare-receive niya ngayon sa Lord. Ayun, yun sa aming tatlo, Pastor. Yun. Okay, thank you. Move na tayo sa room 4. Go. Sino ba sa room 4? Si Risa. Hi po, good evening. Sa amin po sa group namin, si Tita Nieva Humabol at si Tita Teyet. Nakaka-encourage. Bukod sa Bible study natin tonight, mas nakaka-encourage din po yung sharing nila Tita Nieva, no? Practical way naman sila. Godly way yung Bible study, sila Tita Nieva naman practical way. Kasi evident naman po sa life nila, puro asaran lang sila. para sila, PBB teens, nice. Kasi wala na silang worry and they are enjoying their life na lang po. Pero somehow, si Tita Tayet, meron pa rin pong God-size dream. Sabi nga Naku, ni Tita. galing kanya, walang yan. Di sa akin galing. Sige, hindi ka po share. Yung God-size dream mo na lang, Tita. Yung okay. Yung breakthrough na hinihintay mo. Oo, yun. And sa transactions. And hindi ko po i-share yung sa love life. Oh. Hindi, yun po. Yung nakakatawa. Kasi si Tita Nieva din, wala na rin siyang dream. Kasi sabi ni Tita Tayet, she has lots of money, she has family. Tapos sabi ni Tita Tayet, health na lang. Ayan. Health na lang. Tapos, sa akin naman din po, wala kasi kontento na rin naman po ako. I'm not dreaming for another house or bigger house kasi I believe that God ibibigay niya in His perfect time. Sabi nga po ni Tita Nieva, in His due time. Di ba, Tita Teyet? Yeah. Ano ba? Ang hirap in naman. In due time. Opo, in due Kaya time lang, nga. Yung sinabi ni Teyet na lots of money, hindi totoo yun kasi very, if you have enough, being rich is not just about money. Diba, Sis Do?
Oo, alam hindi ni naman Sisto lang yan. money. Oo. Like I have a friend like her, it's a Rich ka ano, naman lahat eh. Rich ka sa love life, rich ka sa rich, hindi mo na pinapag-pray yung mga pinag-pray naming ibang mga Yes, widow. ganyan sila ka-bless and favored. Amen. Yeah, we met Amen. God. And nakaka-encourage po yung grupo namin. Tapos, dapat si Tita Do yung kasama eh. Perfect sila eh. Para na kayong mga magbabarkada na ano, na parang hindi nagkita-kita ng ilang taon, pero ganun pa rin po yung ano, no. Ang nakaka-encourage and nakakatuwa din po. Sana, I hope and I pray na maging makahanap, sabi nga po Tita Nieva, makahanap ng true friend. Kapag sabi ng Tita Tayat, kapag wala kang ganyang friend, tawagin lang daw sila. Tumawag ka lang sa amin dalawa. Kami yung true friend mo. Opo, yun. Sasabihin sa'yo, katulad ni Nieva, lahat sinasabi niya sa akin. Siya yung padala ng Diyos na friend to encourage you, to give you some insights and to lift up your spirit. Yun na importante. Yes, yun po. Amen. So, tonight's topic po, no, ang ganda po ng mga ano namin. Same with group 2, yung nag-strike din po sa amin yung ano, yung when we hurry, we make a lot of wrong decisions that result to problem. Most of the time, inuuna po talaga natin yung sarili natin na hindi na talaga natin nahihintay si God. We do it on our own way, not on God's way. Kaya mas nagkakaroon po ng problema, mas naiiba yung plan ni God. Yun po. And last word with God, sabi nga po ni Pastor Paulo Ponsala nung Sunday, but with God, waiting time is never wasted time. Process to the process. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Risa. Yun. Thank you. O, balik na tayo. Room 1 na. Ayan. Baka gusto mong mag-report? Sige po, Tita Do. So thank you for volunteering, Tita Do. So yung sa group 1 po namin, marami po kaming believing God for today. So yung restoration ng mga relationships, ayan, yung good health sa mga family members namin. Tapos yung yung mga dreams namin na naibaon na namin sa baul. Pero gusto namin i-resurrect. So yun yung believing God for today. Tapos yung mga dreams namin to go outside outside the country, tapos yung provisions pag nandun na kami and all. And we are believing and waiting from God kung ano yung response niya. And then dun sa 5 encouragement, ang medyo difficult dun sa amin is yung tawag dito yun nga yung minention ng ibang group, yung unseen battle, yung minsan may mga doubt kami. Minsan iniisip namin magkakatotoo pa ba to o hindi kasi parang parang wala namang nangyayari. Kumbaga parang ang daming process na kailangan gawin, ang daming kailangan ayusin. So parang ang daming mga bottlenecks. So pag tinitingnan yung mga ganun, yung mga bottlenecks na yun, yung mga challenges na yun, parang it's very difficult na mag-wait pa. So parang hayaan na lang natin, wag na lang tayong mag-wait. Parang let's stop praying, parang ganun. So yung steps na naisip namin para hindi kami mag-focus dun sa mga bottlenecks or dun sa mga challenges na yun, or hindi kami panghinaan ng loob, is to continue praying. Continue praying, always trust the Lord na His ways is His ways is higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. And continue yung pag
read ng Bible, pag-hold doon sa mga promises ni Lord. Tapos, yung minention ni Tita Do kanina, yung continuous sowing. Kumbaga parang, baka kasi the reason why you don't have the blessing is because you don't sow. So, mag-continue ka lang, mag-persevere ka lang doon sa pagsuso na yon. And then, which part of the Bible study has the most impact on you? So, lahat yung mga share ni Pastor Alex, lahat yung nag-impact sa amin na um, si Lord, yung mga promises niya, kumaga parang inihahanda lang talaga lahat ng pwedeng maapektuhan, tulad nga dun sa example ni Pastor Alex kanina about dun sa electric guitar. Hinahanda niya lang lahat ng mga ng mga tao or lahat ng maapektuhan dun sa blessing na yun. And once everything is settled in already, sa kanya ibibigay. So of course, it's also for the glory of the Lord. So, yun lang po. Meron po kayong dadagdag, Tita Do? Okay na, nakuha na lahat. Hindi mo dahil. Yun lang yung parang keep on praying, keep on praising God, keep honoring God. Parang sunod, you follow Him kung ano yung sinasabi niya. Tapos, do not curse yung kung ano man yung tinanim mong seed, do not curse, but diligan mo siya ng magandang words. Basa ka ng basa ng word of God, especially the promises of God. Yun yung one nun, para lumago yung dream mo. Saka, pumili ako kay Risa. Risa, malilit pa yung anak mo. Dapat may dream ka pa dyan. May dream ka pang, may God-size kang dream. Kasi malilit pa. Nahawa ka lang dun sa dalawang mong Tita. Tapos, di ba sabi nga, write your vision. Dapat isulat natin yung vision natin. At yun ang didiligan. And God will, yun yung preparation eh. Yun yung, pag sinulat mo yan, marami pang ipe-prepare si God na affected dun sa hinihingi mo. Kaya, not yet siya, not yet. Yun. So, yun lang po yung part namin. Actually, yung sabi ko kanina, baka wala ka naman tinanim at wala kang i-harvest. So, hindi matutupad yung prayer mo. Pray ka ng pray, pero wala ka naman tinanim, wala kang vision, wala kang dream, wala. So, wala kang i-harvest noon kasi wala kang naitanim, wala kang naumpisahan. Kailangan mong umpisahan. Kagaya nung pag-apply ng visa, dapat mag-umpisa ka. Kunin mo lahat yung mga requirement para ma-approve ka. Eh kung wala kang ginawa, wala, hindi ka ma-approve ng visa. Yun po. Saka right time. Yun. Amen. May, ang dami may dadagdag pa kayo. Pati kami ni Do, we are in the waiting room. The challenge room ngayon. Anyway, sige po. Mamaya pag-pray natin lahat yun. Sabi ko nga Ready nyo lahat. Get ready. Baka bukas sagutin na ni Lord lahat yan. Share screen ulit. Yun. Yun. Okay. So, thank you. Thank you sa mga sinare nyo. Just final word para sa atin. 4 practical things we need to do as you wait on God. WAIT. Una, write down the lessons you are learning. Write down the dream actually. Write down the dream. Yung Habakkuk 2 verse 3 kanina, basahin nyo yung verse 2. The revelation awaits. Write down the revelation in tablets of stone, sabi niya. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false.
So nagsimula siya sa write down. Ano yung napakahalaga. I could not emphasize so much yung value ng sinusulat natin, yung journal natin. Remember, yung message ni God sa atin, hindi nakarating sa atin kung hindi niya pinasulat lahat yan. It would be worth for us to write them down also para pwede nating balik-balikan. Best example natin dyan ay si Moses. Moses wrote down their starting places stage by stage by command of the Lord. Kung hindi ginawa ni Moses yan, wala tayong first 5 books ng Bible. Ginawa niya lahat, sinulat niya lahat. So it would be worth for us to be writing things down also kung paano, how God came through for us also. Ganon. Tapos, act as though you already have it. Hindi ka nagmamakaawa pero nagpapasalamat ka. Nagpapasalamat ka, natutuwa ka, Lord, salamat, pinakinggan mo yung prayer ko. Habang nagba-Bible study tayo, nag-post yung isang inementor ko. Yung sasakyan niya na pinagdadasal niya, nandun sila sa showroom, nakuha na nila. Wow. Nakuha na nila. Today. Yes, today. What does the Bible tell us? Paborito natin, teyet na scripture. Ikaw magbabasa. Ako, I tell you. Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Yes, true. Tinuro ni Jesus sa mga apostle niya yan. Yung, I think it is the CEV Contemporary English Version, mas mabagsik yung pagkasulat, mas simple. Anything you pray for, you have it if you have faith. Ganun lang kadiretso yung ano. Pero in the same manner, it talks about that. Si Jesus ang nagtuturo kasi nito eh. It comes from the truth na lahat naman ng pinagdadasal mo ay galing naman kasi kay God. Just make sure that what you pray for, what you ask from Him is from Him. Also, nalagay sa sinulat ni John yon, na anything that you pray for that will please God, He will grant it to you. Yung pinagdadasal mo ba, does it please God? Yung letter I natin, imitate the habits of faithful men. Kaya mahalaga na meron tayong fellowship, nag-sharing tayo and everything. Sana dun sa yung plenary natin kanina, yung mga sharing, sana meron tayong napulot dun na, Lord, gusto ko rin gawin yon. Parang ganon. We imitate their habits. We learn from them. Tapos yung P, trust God instead of worrying. Trust God instead of worrying. We have always a lot of reasons to worry. But we have only one reason that we can trust God because He is trustworthy. Amen. 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 Thank you. Thank you po. Thank you. Baka meron pa Thank you, Pastor Alex. Thank you. Kayong gustong idag. Thank you po. Yan, nasa kanya. Nasa chat. Yan. Ayan, nilagay daw ni Do. Ang bilis ah. Nilagay ko sa group chat. Oh. Meron pa, let's pray. Ayan. Sir po muna. Ay, sige, Cecil. Share Bago mag-picture, meron akong sasabihin. Mag-book na kayo para dun sa Christmas get-together natin. Ba? Sa November. Di ba doon tayo nahirapan last year? November? Schedule. Saan hotel ba tayo magbubuk? Wow. Shangri-La. Oo, kabubukas ka ng Shangri-La. Soler. Shangri-La, Hong Kong. Amen. Punta tayo dun. Shangri-La, Hong Kong. Mag-ano na kayo, mag-create na kayo Amen. ng team ninyo. Mag-create na kayo ng team ninyo. Dapat mauna tayo sa ano. Ikaw. Oo. Si Heidi. Ayun, si Heidi. Member si Heidi. No? Oh, siya pa MC. Tawa siya. Si Ann yun. Si Ann. Tama, bago umalis si Ann, November nga tayo nag-ano, di ba? Kailan ba alis mo? Yes. December 14 po. Sige, December. Wow! December 13. Yeah. Grabe, December 13. Inadya eh.
Gusto ko yan. Then November tayo, November. Para walang nagmamadali. Ayun. Ayun. Thanks, Pastor Alex. Sure. O sige, game. Wow, Ano picture ko? November. Open your video. Tama ba? Hey, Hi, Cathy. Hindi ka namin na-miss. Yan, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uy, Daddy, dali. 1, 2, 3. Uy, sabay. 1, 2, 3. Okay. naka-record pa, Pastor. Ay, oo nga, nung, ayan, nakuha yung sabay.